Okay, magandang umaga po sa inyo. Sa mga nasa Facebook, kami po ay nasa Baguio. Kayo ay wala. No, punta kayo dito. At malamig pa rin, hindi nawawala ang lamig. No? Okay po, buksan niyo po yung Bible niyo rito sa Mark. Okay po, dito po sa Mark chapter 2, andito po yung kwento ng may pinagaling si Jesus, no? Minsan sinasabi po natin na si Jesus ay basta nagpapagaling na lang. Hindi po. Meron pong binabasihan si Jesus pagdating sa himala. Sino po may gusto ng himala? Ngayon, dito po sa Biblia, bago ka bigyan ng himala ng Diyos, meron muna siyang titingnan sa iyo. No? Ako po ay nagpabook ng maaga bago ako pumunta rito ng ticket. Papunta rito. Ngayon, sabihin natin kahit na bayad na ako, no? Ako po ay nilibre. Doon sa terminal, kailangan ko pa rin ipakita. Kailangan may makita sila na ako'y bayad na. At sa paglapit po natin sa Panginoon, meron siyang titingnan sa atin para tayo ay makahingi ng tulong. Importante po ang bagay na ito kasi may mga tao po nagtatanong po sa akin, Pastor, Kuya Boy, bakit faith palagi ang itinuturo mo? No? Kasi ito po yung instruction ng Diyos sa fivefold ministry na sa pagpapastor, hindi lang yung basta inaalagaan mo yung tao, yung spiritual niya, kasama rin yung calling niya na aalagaan mo. Halimbawa, isa pong baguhan dito, no, babantayan mo yan dahil alam mo one day magiging pastor yan. Maaring sabihin mo sa kanya ngayon at todo tanggi siya. Aayawan niya. Pero alam mo na one day magiging pastor yan, papastoran mo yung calling niya kahit ayaw pa niya, no? Ngayon, ang isa pong trabaho ng pastor ay maglagay ng faith sa mga tao. Bakit? Kasi kahit na na-born again yan, kahit na nakatanggap na ng kaligtasan yan, mahirap manatiling ligtas kapag ka walang faith. Mahihirapan ang tao kapag ka wala ang faith sa mga pangangailangan niya. Bakit? Kasi wala pa yan sa langit. Matagal pang mabubuhay yan. No? Sabihin mo sa katabi mo, marami ka pang kakainin. Marami pang pwedeng mangyari. At kung hindi mo tuturuan, hindi mo injectionan, hindi mo lalagyan ng faith ang mga tao, mapipilitang aasa yan sa sariling kakayanan, which is mahina. Mahinang pundasyon. No, nakikita ko po itong pole sa inyong kalagitnaan. Kayo ba sa palagay nyo, nakikita nyo bang tatagal yan hanggang bukas nang hindi mababalik? Palagay ko naman. Pero kung maglalagay ako rin ng tingting, alam mo, common sense na hindi tatagal. At kapag ka tingting ang faith ng isang mananampalataya, hindi tatagal yan sa buhay Kristiyano. Without faith, we cannot please God. At dito po sa Thessalonica, sinasabi po na hindi lahat ng tao ay may faith o pananampalataya. Pero, lilinawin ko po, marami kang pwedeng ituro sa kongregasyon mo. Ang isa rito ay yung mga trivial o mga events o mga bagay na nakalagay dito sa Biblia, katulad ng end times. Ano ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan o panahon ng katapusan ng panahon? Dito po sa 1 Corinthians, sinabi po ni Pablo na magaganap ang rapture. No? Yes, nasa chapter 4 yan, merong magaganap. Banggitin ko lang po sa inyo, ang ibig sabihin po ng rapture ay yung agila na biglang dadakmain yung daga, halimbawa, o kaya yung rabbit, no, dadagitin. Yung aagawin, kukunin.
Ngayon, mas maganda pong maintindihan ang rapture na halimbawa meron pong isang bata dyan sa gitna ng kalsada at merong sasakyan galing sa taas na nawalan ng preno. Ilayo ng Diyos. At masasagasaan na yung bata, pero nakita mo at bigla mong pinuntahan yung bata at hinila at gabuhok na lang tatamaan na sana. Ano nangyari? Yung bata na iligtas. Yun ang rapture. Na bago dumating ang matinding kaguluhan, dadagitin tayo ng Diyos at dadalhin sa langit. Ngayon, may mga tao po na nagsabi, nung sinabi ito ni Pablo patungkol sa rapture, doon sa unang Thessalonica, na naganap na ang rapture. Ngayon, gumawa si Pablo ng pangalawang sulat sa 2 Thessalonica na nagsasabi, hindi pa. Kasi may mga nagsira, meron ng gulo sa katuruan. Ngayon, dapat lang nating ipangaral ang mga bagay na yan kasi nakalagay sa Biblia. Amin po ba? Kailangan malaman ng mga tao. Pero yung rapture po ay pakikinabangan lang ng mga Kristiyano kung mananatili silang tapat hanggang wakas. Pero kung hindi maituturo yung pananampalataya na mahiling, makuha, matanggap, mapasa iyo yung mga pangangailangan mo, hindi ka tatagal hanggang wakas. Kaya nga, ang isa pong trabaho ng evangelist, ang isang trabaho ng apostol, isang trabaho ng propeta, ng pastor at guro, ay injection. Ipasok ang pananampalataya nang makatagal sila hanggang wakas. Mahirap makatagal hanggang wakas kung marami kang pangangailangan at hindi ka ganun kalaki ang pera. Mapipilitan kang mang-iwan ng ministry, ng trabaho. Mapipilitan kang mang-iwan ng gawain para lang makamit ang pangangailangan mo. Pero, balikan po natin ito. Dito po sa Mark chapter 2, meron pong mga tao ritong may sakit. No? Ang sabi niya, ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko, sa title pa lang, bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw, verse 1. At kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Ulitin ko po, bago maibigay ni Jesus yung mga pangangailangan natin, meron muna siyang titingnan. At katulad nga ng illustration ko kanina, sa bus, kailangan makitang may ticket ako. No? Bakit kasi kung hindi, baka pababain ka. Yes, makakarating ka rin sa Baguio, pero hindi na by faith, kundi by feet. Maglalakad ka. No? Meron at meron titingnan. Naalala ko po yung isang kaklase ko noon na nag-aaral po siya ng engineering at gagraduate na siya, 5 years ang engineering. At noong graduating na siya, kailangan niya magpa-evaluate at pumunta siya sa registrar at ito po, pina-check. Nakita niya na mula 3rd year, 4th year, 5th year, wala siyang grade. Kagraduate na siya, kalat na sa bahay nila, magpapatay na yung nanay niya ng isang pinatabang baka para sa graduation niya. Tapos malalaman niya na wala pala siyang grade. Sabi niya, tinapos ko to. Ang sabi ng registrar, asa ng grades mo? Eh hindi siya nagtatago. Asa ng resibo na nakapasa ka sa mga subjects na to? Nagpanik na siya. Ganyan po ang nangyayari sa mga Kristiyano kapag nalaman nilang mayroon silang matinding sakit. Magpapanik na yan. Nandiyan po ang katayuan o ang nangyayari sa mga Kristiyano kapag nalaman nila na merong malaking utang na kailangan singilin sa kanila at wala silang pera, magpapanik na yan. At ito po yung isa pong kasamahan ko, magaling mag-sermon. No? Magaling magsalita, mabulaklak. Actually, anointed nga siyang magsalita. Pero nung nalaman niya na wala pala siyang grade mula 3rd year, 4th year hanggang 5th year, nagpanik na siya. At inabutan ko doon sa boarding house nila na sa halip nakaharap ang Biblia, pagpasok ko sa kwarto, ang kaharap niya ay beer grande. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagayahin. At lasing na. Nung nakita niya ako, hiyang-hiya siya. Siyempre, hindi ko nakakalat. No? Wala na siya rito sa Pilipinas, kaya pwede ko nang ikalat.
Pero hindi ko naman babanggitin ang pangalan. Okay po. Ngayon, tinanong niya, anong gagawin ko? Sabi ng registrar, ulitin mo na lang ulit. Hindi naman po pwede yung mga ganon. No? Pero sa tulong ng Diyos, yung po ay nasolusyonan. Pero asa ng grade? Asa ng grades? Asan yung isang bagay na hahanapin sa'yo? Ikaw ba ay nakabayad na? Tuwing puputulan ka, andyan na yung mga magpuputol ng tubig at ng kuryente. Bibigyan ka pa rin nila ng pag-asa. Nakabayad na po ba kayo? Pag sinabi mong opo, asa ng resibo? Para mabiyayaan ka pa namin ng kuryente. Nasa ng resibong bayad ka na para mabiyayaan ka namin ng tubig? Para hindi namin putulin ang pagpapala galing sa Meralco. At sa himala po na ibinibigay ng Diyos sa atin, meron po siyang hahanapin. At ito po ang trabaho ng pastor na dapat lagi niyang lagyan ng pananampalataya dahil pananampalataya ang hahanapin ng Diyos sa atin. Ano man ang problema mo, ano man ang pangangailangan mo, pera, sakit o kung ano paman, merong hahanapin ang Diyos sa kanyang mga anak bago ibigay ito. Kasi it is impossible to please God without faith. At minsan, ang pagkukulang po ay wala doon sa tao o sa Kristiyano, kundi nasa pastor. Ano ang ipinapakain mo? Bakit mukhang malnourished ang miyembro? Ano ang itinuturo mo? Politika ba? Intriga ba? O puro patawa? Ano ang itinuturo mo sa iyong kongregasyon? Bakit? Kasi ito ang hahanapin. Make sure na papasa sila pagdating na sa exam. Make sure na i-review mo sila. Naalala ko po yung pamangkin ko nung siya po ay pupunta na sa embassy. Araw-araw ko siyang nire-review yung lahat ng pwedeng tanungin sa kanya nung konsul. Nire-review ko siya, pinamemorize ko sa kanya, sinisigurado ko kailangan hindi siya papasok rin sa embassy niyan na hindi niya alam ang sagot. Kailan huling dumating ang tatay mo sa Pilipinas? Mga ganyan-ganyan. Kailan kayo huling nagkita ng tatay mo dahil siya po'y kinukuha ng tatay niya? Kailangan alam niya yung sagot na yun kapag tinanong siya at i-review ko bilang uncle kasi nga pamangkin ko. At bilang pastor, ang isa po na sinabi sa atin ng Diyos ay i-ready natin ang mga miyembro. Oo, sa rapture. Pero wala pa ang rapture ngayon. I-ready natin sila para matanggap ang kanilang mga pangangailangan. At ito po ay ang pananampalataya. Dito po sa kwentong ito, pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipo ng napakaraming tao, ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan, samantalang nangangaral si Jesus. May idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Paralitiko, hindi na makasimba. Walang dahilan para hindi ka magpunta ng simbahan. Kung malala na ang sakit mo, may dahilan ka para lalo kang magsimba. No? At kung hindi mo na kaya na maglakad, at kung walang bubuhat sa'yo, doon ipatawag mo ang mga elders para ipanalangin ka. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Hanggang saan, gaano katarik ang kaya mong lakarin para lang magsimba? May mga tao umambun lang ng kaunti, hindi na magsisimba dahil ang dahilan, signal number 5 na. Yung mga bagay na ganoon ang tinitingnan ng Diyos na hindi ka man lang makalapit. Hindi ka man lang magpumilit. Hindi ka man lang gumawa ng paraan na magsimba. Anniversary, wala ka. Dapat nandito ka. Bakit? Special day ito. Binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos o ibinaba ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Sino ang may pananampalataya rito? Yung may sakit o yung mga kaibigan? Masasabi ko pong parehas. Bakit? Ikaw ba naman, ikaw ay walang kakayanang lumakad mag-isa pagkatapos ibababa ka nila, hawak ka nung 4 na mga kasama mo bababa sa gitna. At pansinin niyo po, 2 bagay po ang isang obserbasyon dito. Isang obserbasyon pero 2 bagay. Unang-una, nakita po nung may-ari na yung bubong niya ay sinira.
Anong iisipin ng may-ari? Na-damage na ang lugar namin. Na-damage na ang lugar ko. Hinayaan ko nga na dito mag-anniversary. Hinayaan ko, sabi ng may-ari, na dito ganapin ang gawain. Pero hindi napigilan ng mga tao, binakbak yung bubong. At pangalawang obserbasyon, ano kaya ang tingin ni Jesus? Pero ulitin ko po, bago gumawa ng himala ang Diyos, meron siyang tinitingnan. Naghahanap siya ng resibo. At ano ito? Ang resibo ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay nailalabas sa tatlong paraan. Number 1, sa kilos. No, sa kilos. Dahil ang mga taong ito, no, hindi sila tumanggap ng no. Hindi sila tumanggap ng hindi. Hindi sila pumayag na hindi nila matanggap ang kahilingan nila. Number 1, doon sa aksyon, sa kilos. Number 2, sa salitang lumalabas. Uunahan ko na po kayo, ang pananampalataya po ay naririnig. Mahirap ipag-pray yung tao na mamamatay na ata ako. Mamamatay ka na pala, ba't pa kita pagpe-pray? Ang hirap-hirap ng buhay. Pag-pray mo nga magkapera ko. Bakit ka pa pag-pray magkapera ka? Lumalabas sa bibig mo na ang hirap-hirap ng buhay. At pangatlo, sa pagpupuri. Dahil ang pagpupuri ay tanda ng pananampalataya. Magpupuri ka, magpapasalamat ka kasi ang sagot ay oo na. Okay. Ngayon, ang sabi niya, nang nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya o pananalig. Ang pananampalataya po ay naririnig, pero ang pananampalataya rin ay nakikita. Meron pong isang tao na nagkaroon ng Bell's palsy. Sino pong nakakalam ng Bell's palsy? Kalahati ng mukha mo hindi na gumagalaw. Pag matutulog ka, nakapikit ka, yung kalahating mata didilat. At kung magsasalita ka, yung kalahati ng bibig mo ang gagalaw, yung kalahati hindi. Bell's palsy. Ang tawag po ata sa Tagalog nun ay piwis. Hindi ko alam, pero Bell's palsy. At meron pong isang tao na nagkaroon po ng Bell's palsy at sabi niya, no, nilalagyan niya ng tape yung mata niya sa gabi. Bakit? Kasi bumubukas lang mag-isa. Yung isa, pikit, yung kalahati ng mukha niya na paralyzed. At sabi niya, alam ko nang gagawin ko, pupunta ako sa service mamayang gabi at magpapapray. Ang ginawa po niya, nung gabi yon, na late pa siya at i-close na nung pastor yung service, doon sa pinakalikod, nagtatatakbo siya. At sabi niya, Brother Pastor, sabi niya, pwede pag-pray niyo muna ako. O sige, sabi nung pastor. Lumapit siya sa harapan at sabi niya, pinag-pray siya pero wala siyang matandaan kung anong sinabi ng pastor. Ang hinihintay lang niya ay yung amen. Anong ibig sabihin nun? Nung sinabi ng pastor, amen, yun yung time na natanggap na niya yung kagalingan. At sabi niya, praise the Lord, magaling na ako. Ngayon, tiningnan siya ng pastor. Bakit? Kasi kalahati pa rin ng bibig ang gumagalaw. Hindi gumaling. Naglakad sila nung mga kasama niya. Meron siyang magnanay na kasama. No, maliliit daw itong magnanay na to. At sabi nung anak, sabi niya gano'n, sinasabi mo, magaling ka na? Mukha namang hindi ka magaling eh. Ngayon ang sabi po nung nanay, magaling ka na ba talaga? Sabi niya, magaling na po ako. Ang sabi niya rin sa anak, magaling na ako. Gabi yun, dumaan sila sa isang kalsada na may kadiliman hanggang hinintay nila yung isang ilaw na nakasindi. At hinawakan siya ng nanay at tinitingnan siya habang iniikot-ikot siya doon sa liwanag. Sabi niya, magaling ka na nga ba? Mukhang hindi ka magaling. Ang sabi niya, magaling na ako. Natulog siya, yung mukha niya kalahati pa rin paralyzed. Pero bago siya nakahimbing, ang sabi niya gano'n, magaling na ako. Kailan siya gumaling? Nung pinag-pray siya. Ikaw magdi-decide kung kailan ka gagaling. Kung kailan yung switch. Yung amen, yung pagpe-pray, yun ang switch. Ano po ang nangyari? Kinabukasan, paggising niya, wala na siyang sakit. Anong ginawa niya? Tumakbo, pabalik doon sa magnanay, doon sa bahay ng magnanay, at sabi niya, tingnan niyo yung mukha ko. Magaling na ako.
Sabi niya, magaling ka na pala ngayon. Sabi niya, hindi ako magaling ngayon. Kagabi ako gumaling nung pinag-pray ako. Pero ito po ang sinasabi po ng Biblia. May hahanapin ang Diyos sa tuwing ikaw ay may kahilingan. Ang sabi niya ganon, nang makita ni Jesus kung gaano kalaking pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Siguro kaya nagkaroon ng sakit itong taong ito dahilan sa may kasalanan siya. Pero kung papansinin po natin dito, ulitin ko po, ang pananampalataya ay naririnig, pero ang pananampalataya ay nakikita rin. At dito, nakita ni Jesus yung pananampalataya. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay ipinapahayag sa salita, sa gawa, at sa pagpupuri. Dito makikita ko ang isang tao ay may pananampalataya. Punta po tayo rito sa Gawa, chapter 14. Acts, chapter 14. Verse 7. Bakit ko po sinasabi ito? Nalulungkot po ako kasi sa mga kadahilanan na may mga Kristiyano po na magpapapray, hihingi ng prayer request. Same lang yun. At for the sake of courtesy, sasabihin ko po, sige mag-pray tayo, pero wala akong kabilib-bilib na tatanggapin nila yung kahilingan nila kahit na ako ang nag-pray. Alam ko, hindi kang gagaling. Alam ko, hindi niya makukuha yung kahilingan niya. Bakit? Kasi wala akong ebidensya. Wala ang resibo ng pananampalataya. At for the sake na lang ng courtesy, pag-pray mo na lang para hindi mag-backslide. Pero alam kong hindi nila tatanggapin. Tingnan po natin ang kwento rito sa verse 7. At doon pinangaral nila Pablo at ni Silas ang mabuting balita. Pansinin niyo po kung ano ang mabuting balita dito. Ano ang magandang balita? Sa totoo lang po, ang mabuting balita ay pwede ka lang gumaling sa sakit mo at pwede ka lang makaalis sa utang mo. Ito ang mabuting balita. At ang isa rito, pwede ka lang makalayas, makaalis sa kasalanan, makaiwas sa impyerno at makapunta sa langit. At magkaroon ka ng magandang buhay, kumpleto, ganap dito sa buhay na to bago ka makarating sa langit. Ito ang mabuting balita. At sabi niya, sa Listra may isang lalaking di makalakad sapagkat siya ay lumpo mula sa pagkabata. Sa ibang translation, pinanganak siyang pilay. Pinanganak siyang hindi lumalakad. Tingnan niyo po ang kondisyon na to. Sabi nga, inborn. Pero tingnan niyo po ang katayuan. Nakaupo siya at nakikinig. Nakikinig. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kung tamad makinig ng sermon? Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang Kristiyano kung ayaw makinig ng sermon? No? Sabi nga nila, isa po itong sikat na pananalita. Kung gusto mo makatulog, magbasa ka ng Bible. Alam na alam mo. Naalala ko po noon, no? Sabihin natin kagalingan, bautismo ng Espiritu Santo, o simpleng pangangailangan sa pera, o anumang bagay, hindi humihindi ang Diyos dahil umuo na siya. Ang hihingin lang niya sa iyo ay yung resibo ng pananampalataya. Ito po ay maririnig sa lumalabas sa bibig mo. Kaya yung nanay mo kapag ka naglalabas na ng mga salitang ang hirap ng buhay, may sakit ako, sana mamatay na ako. Mahirap na ipag-pray yan, mamamatay na eh. Yung lumalabas sa bibig, makikita mo yan ang faith niya. Makikita mo kung seryoso ang isang tao pagdating kay Jesus. Saan pinapapasok si Jesus? Saan? Sa puso. Kaya ang taong talagang nagpapasok kay Jesus sa puso niya, ang pagkakristyano ay dibdiban. Hindi na pipilitin niya na umaten. Hindi na yan hinihilang umaten. Bakit si Jesus nandun na sa loob? Ay gusto ko po kayong bigyan ng yung scope na
lilinawin ko lang po, kung meron man tayong kahilingan sa Diyos, hihingi siya ng resibo ng pananampalataya. Kailangan may makita siya sa iyo, paniniwala o pananampalataya. At dito po, sa Listra may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Ano pinapangaral niya? Kagalingan. Na pwede kang gumaling. Pwede kang makalis sa sakit. Na kahit sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, pwede kang gumaling. Nakikinig siya. Ito dapat ang i-injection, itulak ng mga pastor sa mga miyembro na pwede kang gumaling. Alam niyo po, ang tunay na may sakit ay yung isang taong ang daming sakit. Doon mo lang masasabing may sakit talaga yan. Bakit? Sa dinami-dami ng sakit niya, hindi siya makahayo dahil ang daming nararamdaman. Ulitin ko, yung isang taong tunay talagang may sakit ay yung taong hindi magawa ang pinagagawa ng Diyos kasi ang daming nararamdaman. Hindi pwedeng magpuyat at manalangin kasi high blood. Hindi pwedeng humayo, mailagay sa bagyo kasi matarik, maraming rayuma. Mga paa, kamay, tenga, mata, pati utak, nirarayuma. Kaya sabi niya, kayo na lang ang humayo. Kayo na lang ang magsimba. Pag nalangin nyo na lang ako dito sa bahay, walang, yun ang may sakit. Yung hindi makasimba kasi ang daming nararamdaman. Sabi niya, nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Mga pastor, ano po ang ipinapangaral natin? Ano ang lasa ng ating sermon? Ano ang lasa ng mga mensahe natin? Ito ba ay lasang himala? Ito ba ay lasang may himala? Ito ba ay lasang may pananampalataya? O lasa na politika? Yung tao pag nagsermon, lahat ng politika, tuturuan niyang magalit, matuwa. Maraming mga tao galit na galit sa magnanakaw. Sasabi lang, gobyerno, magnanakaw yan, galit na galit. Dapat patayin ang mga magnanakaw, pero tingnan mo yung kuryente nila naka-jumper. Sabihin mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Bakit ko sinasabi ang bagay na to? Kasi alam ko po, sinabi ko na kanina, nalulungkot ako kasi may mga tao pong magpapapray. Hingi ng prayer request. Pero alam ko, sa puso ko, sa sarili ko, hindi niya matatanggap yun. Bakit? Hindi mo nga makita ang pananampalataya. Useless. Hindi mo marinig sa bibig niya. May isang taong ipagpe-pray ka, masakit na masakit ang tiyan. At pagkatapos mo kausapin na pwede kang pagalingin ni Jesus, ilileyans mo yung tiyan niya. At pagkatapos mong mag-pray, sasabihin niya, honey, sabi niya sa asawa niya, handa mo yung kotse, punta na tayong ospital. Wow, laki ng faith, ano? Nalala ko po yung isang tao na pinag-pray namin noong unang panahon, tiyan. Ngayon na nangyari, di siyempre, pag pe-pray mo, sasabihan mo ng pananampalataya, kailangan ma-injection mo na ng faith yan. No? Kailangan pangaralan mo muna. Hindi naman kailangan mag-microphone ka sa harapan ng kama niya. Pero kailangan mong injection na ng pananampalataya at kapag nakita mo, katulad po nito, no? Ang sabi niya rito, nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya. Yan mismo ang word. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang gumaling. Mga pastor, ang mga miyembro po ba natin ay may pananampalatayang gumaling? Ang mga miyembro po ba natin ay may pananampalatayang sumagana? Ang mga miyembro po ba natin ay may pananampalataya na kapag sila ay nag-fasting, nagtanong sa Diyos, ang Diyos ay sasagot? Ang isa pong pinakamahirap ay yung magtatry na mag-faith. Dahil ang faith po hindi tinatry, kundi ginagawa. Kung hindi ka sigurado na may kuryente at susubukan mo lang buksan yan, maaring sa natural po pwede. Pero sa pananalangin, pag wala ang pananampalataya, hindi pwedeng magsubok. Dahil kung andun ang pagdududa, may faith na ba ako? Kung kailangan tanungin mo, ang sagot ay wala. Nalala ko po itong taong ito na matigas ang tiyan.
na hindi magalaw ang tiyan. At nilehans po namin, siyempre, papatungan mo, no? Hindi yung nakaibabaw lang yung kamay, talaga, idikit mo. At nakita ko po, habang nakapatong yung mga kamay namin, yung tiyan po niya ay nanginig ng nanginig. At sabi niya, hindi po gumagalaw yan. Sabi ko, ginagalaw niyo po ba? Sabi niya, hindi po kusang gumagalaw yung tiyan niya. Sabi niya, hindi po pwede yan dahil hindi ko po maigalaw ang tiyan ko. Gumagalaw yung tiyan niya. Inulit ko, kayo po ba naggagalaw sa tiyan niyo? Sabi niya, hindi po. Ngayon lang po yan habang ipinapanalangin. At katapusan po ng prayer na yon, yung pong matigas na tiyan niya, yung bukol sa tiyan niya ay nawala. Pero bago mo ipag-pray, kaya hindi maganda na mag-pray ka ng hindi mo muna injectionan ng pananampalataya. Ano yun? Na pwede siyang gumaling ngayon, hindi bukas. Ano po ang mga tinuturo natin sa mga miyembro? Ito ba'y lasang may himala? O lasang politika? O lasang unbelief? Lasang madi-discourage yung tao na lumapit sa Diyos na mas magtitiwala na lang ako sa loan ko kaysa bigyan ako ng Diyos ng hinihiling ko. Anong lasa ng mga itinuturo natin? At isa pa, mahirap mo kasing ibigay ang pananampalataya kung ikaw mismo ay wala. At ito po ang nangyari. Nakaupo siya at nakikinig at nangangaral sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo ang pananampalataya po ay pwedeng makita. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito. Naalala ko po noon sa isang simbahan po, ako po ay naimbitahan na mag-sermon. Hindi po Rema ito, ibang church. Ang service po noon ay hapon. Inimbitahan po ako ng umaga. Ang service po ng Rema ay hapon. Yung church nila ay umaga. At for the sake of courtesy, hindi naman ako kilala ng pastor, kundi yung miyembro lang ang nakakakilala sa akin. At naikwento niya ako na darating si Kuya Boy bukas. Kamag-anak ko ito. Baka pwede nating imbitahin. At siguro po sa palagay ko, nahiya na lang yung pastor na tanggihan yung miyembro. Kasi elder siya. Pinagbigyan niya akong imbitahin. At pagdating doon, tinanong ko, ano po ba ang magandang sabihin sa kongregasyon nyo? Hindi ko kilala ang kongregasyon niya. Hindi ko kilala. Yung kongregasyon natin, kilala natin yan. Alam natin kung sino yung payat sa mataba. At sino ang nagngangalang ibon at hindi ibon. No? Kilala ko ang miyembro ko. No, sasabihin ko minsan, nagbalik loob na pala to, nag-slide back na. Dati kasi nag-backslide. Hindi ko kilala yung mga miyembro niya at sabi niya, bahala na po kayo. Tinanong ko siya, pwede ko po ba silang patanggapin ng thanks? Sabi niya, sige po, sabi sa akin ng pastor. Every time pong may imbitahan ako sa ibang simbahan, lagi kong tatanungin for the sake ng courtesy ito ng pastor sa pastor. Ano po ba ang pwede kong banggitin sa hindi? May mga tao po, hindi kumakain ng dinuguan, na born again. Ang Rema hindi kumakain. Pero may mga may mga simbahan pong kumakain ng dinuguan. Kaya yung mga bagay po yung iingatan ko, yung pwedeng sabihin sa hindi. Ngayon, tinanong ko siya, pwede po ba ako magpatanggap ng thanks sa kongregasyon nyo? Sabi niya, sige, go ahead. Sabi niya sa akin. Yung pastor nila, isang engineer. At nang tinitingnan ko po, nung sinabi ko na ang topic ko ay paano tanggapin ang thanks, naging interesado na yung mga tao. Bakit? Doon ko nakita na yung kongregasyon ay hindi lahat nagtatanks. Pero bago nila matanggap ang thanks, kailangan mabigyan ko muna sila ng resibo ng pananampalataya na pwede nilang tanggapin ang thanks. Bakit? Kasi kahit patungan mo ng kamay yan sa ulo hanggang sa makalbo, hindi yan tatanggap. Kailangan injectionan mo muna ng pananampalataya na pwede nilang matanggap ang thanks ngayon. Hindi sa isang taon, hindi sa isang buwan. May mga tao po gagaling next year, walang faith doon. Next month, walang faith doon. Next week, walang faith doon.
Bukas, gagaling ako. Walang faith doon. Bakit ang pananampalataya ay ngayon? Wala pong faith na next year, maliligtas na ako. Next month, masasave na ako. Next week, pwede na ako pumunta ng langit pag namatay ako. No, ang pananampalataya ay ngayon ang araw ng kaligtasan. At nag-share po ako at tinitingnan ko po, masasabi ko po na hindi ako makakapagpatanggap ng thanks kung ako po ay nagsesermon ng nakapikit. Bakit? Kasi mula diyan, iisa-isahin ko yan. Hanggang doon sa dulo, titingnan ko kung sila ay may faith na para tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. Yun yung isang bagay na alam nating mga pastorya kung anong gagawin natin. May time po na nagpatanggap ako ng thanks. Meron pong mga 3 na hindi tumanggap at ang sabi ko, babalikan ko yan. Pagkatapos nilang tumanggap, tatawagin ko yung 3 at sasabihin ko, upo kayo, mag-aral pa tayo. Bakit? Hindi pa kumpleto ang faith nila. Ang pananampalataya po ay pwedeng ituro. Sa madaling salita, ang himala ay pwedeng ituro. At hindi mo kailangan na mag-usap kayo na sinesermon, sinisigawan mo sila. Umupo lang kayo, explain mo lang ang Bible. Kailangan magkaroon sila ng faith. At pagkaraan po ng mga 5 minutong pagtuturo ng pananampalataya, yung isa, nakita ko, may faith na. At sabi ko, tinawag ko yung isang kasama natin, patanggapin mo na siya. Punta po kayo dun. Pagdating dun, tumanggap na. Bakit? Makikita mo may faith na eh. Sa palagay niyo ba, sa tanggap lang ng thanks? No. Pati sa paghingi ng at sa kagalingan. May 2 pa akong pasyente. No? May 2 pa akong estudyante. Sige, tuturuan ko na naman ang mga 10 minutes. Pagtsatsagaan ko. Bakit? Kasi gusto nila. Ang problema, wala yung faith sa kanila para tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. Tuturuan mo yan. Ngayon, ang gagawin ko, sige, turo hanggang sa mamaya yung isa, makikita mo. Magliliwanag ang mukha. At bigla na siyang amen. Amen. Pag nakita ko na, stop na akong magturo. Sabihin ko, punta po kayo doon, patatanggapin kayo. Maya-maya naririnig ko, nagtatanks na. Isa na lang. At ito yung sabi ko sa kanya, ganito po ang tanks, ganyan, hindi pa rin niya matanggap. Hanggang sa inabot na po kami ng 1 oras, sabi ko, balik po kayo bukas. Kasi aalis na siya. At pagkabalik niya kinabukasan, tuturuan ko na naman ng 1 oras. Hanggat hindi niya nakikita yung faith, hindi ko nakikita yung faith. Hanggat hindi bumababa sa kanya, hindi ko pa tatanggapin. Bakit? Simpleng prayer request yan, alam kong hindi tatanggap. Ang goal ko ay mapatanggap sila ng kaligtasan, mapatanggap sila ng kagalingan, mapatanggap sila ng bautismo ng Espiritu Santo. So ano po nangyari? Pagkaraan po ng mga 1 oras na naman kinabukasan na pagtuturo sa kanya, ini-injection ko. Hindi, ang panalangin po, hindi niya babaguhin ng Diyos, ikaw ang babaguhin niya. Ang fasting, hindi niya babaguhin ng Diyos para maawa sa iyo, ikaw ang babaguhin niya. Maniwala kayo mga kapatid, marami pong mga Kristiyano na, walang faith pagdating dun sa mga pangailangan nila. Mayroon silang pananampalataya pagdating sa kaligtasan. Pero sa ibang bagay, wala. At kailangan po nilang marinig katulad ng isang apostol, katulad ng isang propeta, si Pablo po ito, katulad ng isang teacher, ang goal niya ay pangaral ang pananampalataya. Bakit? Para makuha nila lahat ng benefits. Anong tawag doon? Mabuting balita. At ito nga, sabi niya, nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo, makikita mo kung sino yung nangangaral. Nalala ko po, itong andun ako sa ibang simbahan at tinitingnan ko kung sino may pananampalatayang tumanggap na ng tongues. Hindi ko po miyembro ang mga ito. Ako po inimbitahan lang. At nung nakita ko na kung sino yung merong faith, dahil patapos na ang oras ko, tinuro ko, sabi ko, sister, halika rito sa harapan, uunahin ko siya. Bakit? Kasi nakita kong may faith. Ang pananampalataya po ay makikita mo, pwede na siyang gumaling. Pwede na siyang tumanggap ng kasaganahan. Pwede na siyang tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ako na ang nag-decide. Sabi ko, sister, halika rito. Tatanggap ka ng tongues ngayon. Lumapit siya ngayon.
Hindi ko tatawagin yung iba. Bakit? Yung iba kasi, skeptics. Ano ibig sabihin ng skeptics? Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Magaganyan siya? Eh, hindi tatanggap yan. Di siya muna. Unahin ko. Isa-isa. Mga ganito sila karami. At praise the Lord. Pagpatong mo ng kamay mo, simpleng instruction lang, tumanggap na. Pag nakita na ng iba na tumanggap yan, yung faith nila tataas na. Kaya wag mong uunahin yung walang faith dahil mabubulok yung service na walang tatanggap kahit isa. Kaya nga yung mga walang pananampalataya kapag si Jesus ay bubuhay ng patay, pinalalabas. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka sa Manila. Nung nakita ko yung yung ibang tao na nandun na, nanampalataya na. Sabi ko, brother, ikaw, halika rito. Sister, ikaw, halika rito. Hanggang sa mamaya, yung pinaka-song leader nila, ang isa sa mga huli na gustong tumanggap ng thanks, pumila na. Nagpila-pila na sila. Maya-maya pagharap sa akin ng song leader, kapag ka tumatanggap ka ng isang bagay sa Diyos, sabihin mo sa katabi mo, shut up. Hindi pwedeng sabay kayo nung nagpapatanggap sa'yo na nagsasalita. Ako lang muna, susunod ka. At itong song leader nila, humarap sa akin at bigla po akong kinantahan ng ubod lakas. Sa harapan ko, kanta siya ng kanta. Nabibingi na ako. Sabi ko, sister, tumahimik ka, tumahimik ka. Maya-maya, nag-hysterical na, nanginig na. No, parang ibon na lilipad. Nanginig. Sabi ko, sister, tahan ka, relax lang, relax. Ayaw makinig, sumisigaw na. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, manahimik ka. Doon siya tumigil. Sabi ko, kalma lang. O ganito ang pagtanggap ng thanks. Sige. Maya-maya, tumanggap na siya ng thanks. Maging yung mga musikero nila, yung drummer, yung bahista nila, at saka yung nagki-keyboard sa kanila, pumila na ron. Sabi ko, wala, nang tutugtog. Mga taga-rema, pag maya-maya may tumugtog, pagtingin ko, mga taga-rema, yung taga-rema na tumutugtog. Sabihin mo sa katabi mo, mang-aagaw ka ng ministry. Ngayon, sabi ko gano'n, ba't kayo nung natapos na ang service? So, praise the Lord, successful, tumanggap sila ng thanks, lahat. Sabi ko gano'n, natapos ang service, nung nandun na kami sa Rema, sabi ko, bakit kayo nagpuntahan sa harapan? Wala na pong tutugtog, huwag niyong gagawin yun, hintayin yun, tawagin kayo. Nakukuha niyo mga kapatid? Yan, sabihin mong gano'n, huwag mong gagawin yun. Maliban tawagin ka. Ay, okay po. No, makikita mo ang pananampalataya. Makikita mo kung sino yung may faith at sino yung hindi. Bakit? Ulitin ko po, ang pananampalataya ay nagpapahayag sa lumalabas sa bibig, sa aksyon at sa pagpupuri. Yung mga tao hindi nila kayang magpuri. At sa totoo lang, isa pang bagay ito, kapag ka nagsimulang mag-faith kuno, ang isang taong walang pananampalataya, hindi po faith ang nasa heart nila kung hindi takot. Halimbawa, sabihin natin yung isang tao, nalaman niyang may cancer. Anong gagawin niya? Magaling na ako. Kakasabi niya na kakasabing magaling ako. Hindi po faith ang lumalabas sa kanya kung hindi takot. Salita siya ng salita na magaling na ako. Lord, magaling na ako. Sana. Walang faith doon. Manahimik ka. May mga pagkakataon po sa akin na kapag ako inahingi ng pera kay Lord dahil wala po akong trabaho at wala akong hanap buhay, isa lang ang nakikita ko po sa Biblia, si Jesus hindi nagtrabaho para magkapera. Si Jesus ay nagkaroon ng utang. Yes, yung tax. Sinisingil na siya ng gobyerno ng tax. Hindi niya iniwan ang ministry niya, hindi niya iniwan yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ibinigay ng Diyos yung perang pambayad niya ng utang para makapagpatuloy siya sa ministry. Hindi para patigilin ang ministry. Ito po ngayon si Jesus. Nandiyan pa kayo mga kapatid. May time na pagkatapos ko, kailangan ko ng pera, wala naman akong trabaho, wala akong hanap buhay, ako po ay full-time na pastor. At ako po ay wala pang
asawa, pero ang dami ko ng anak. May payat at may mataba. May maliit at may matangkad. Wala pa akong ang asawa, wala akong pamilya, pero ang dami kong anak. At kapag ka humingi yan, minsan sabay-sabay. Pastor, pangrenta po. Ang sarap sabihin na, hingi ka sa district mo. O, di sige. Alam ko naman mangyayari. Yung district naman ang hihingi sa akin. At kapag ka humingi na yan ng pera, may mga sa katabi mo, pag humingi na ng pera ang mga yan, ano kailangan mo para paghingi ka ng pera sa Diyos? Ano? Faith. Eh, pag narinig mo yung amount, mawawalan ka ng faith. Maniwala po kayo. May mga tao pong level eh. Magkano kailangan mo ngayon? 100 lang po, ma. O, sige. Ma, kailangan po namin sa school. Magkano? 2,000. O, sige. Ma, kailangan po namin sa school. 10,000. Oo, mahirapan tayo dyan. Hindi posible, pero bakit saan mo gagamitin yan? Hingi ka sa Diyos. Lord, bigyan mo ko 100. Okay, walang problema. Pero pagka 10,000 na hingin mo, no, mahihirapan ang bigay ng Diyos yan. 100,000 ay kahit ang Diyos, hindi maibibigay yan. May mga limit eh. Ngayon, ito po. Kung saan ang faith mo, yun ang limit mo. Kaya mo bang humingi sa Diyos ng 50 pesos? Kaya mo bang humingi sa Diyos ng 1,000 na hindi mo pag-iipunan? Kusang darating. Bakit? Ibibigay ng inyong amang nasa langit. Pwede ba yun? Pagkain nga ang sabi niya eh. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pwede. Ang mahirap kasi kapag ka nasanay kang makikain sa kamag-anak, dire-diretso pasok sa kusina. O, ano ulam niyo? Pagkatapos kumain, di man lang maghugas ng pinggan. Alam niyo po, meron po akong 5 aso sa bahay. Yung mga asong yan, basta nakikita ko, hindi nag-iisip kung saan sila kukuha ng susunod nilang pagkain. Kasi nakatingin sa akin. Amen po ba? Basta nakatingin ka sa Diyos, hindi mo isipin. Kung nakatingin ka sa Diyos, nakatitig ka sa Diyos. Alam ko, sa mga panahong ito, si Ibon hindi naghirap. At kaya pa rin niyang lumipad dahil siya isang ibon. Paano kung nalaman? It shows. Ang gusto ko rito sa batang ito, always smiling. Laging nakangitik. Mga kapatid, pag minsan, alam niyo po, sabi ng nanay ko, Nay, may calculator ako, gusto mong gamitin. Nagtitinda siya, may tindahan kami. Di siyempre, compute, ganyan. Sabi niya, ayoko. Sabi ko, bakit? Yung calculator na malaki, yung malalaking mga keys. Sabi ko, bakit? Eh, binilan nga kita. Ayoko, sabi niya. Kasi pag nagka-calculator ako, nababobo ako sa math eh. Kasi, nakukuha niyo mga kapatid, mabilis ang computation mo, napipilitan kang laging battery yung calculator mo kaysa kukuha ka ng calculator. Alam niyo mga kapatid, nakakabuti po itong may hihingi sa iyo ng renta kada buwan. Bakit? Kasi yung faith mo, may stretch mo. Ngayon tanungin mo, hanggang magkano ang kaya mong ipag-faith? Tanungin mo yung katabi mo. Hanggang magkano ang kaya mong ipag-faith? Usually, sasagot yan, depende sa nanay ko. Iba yun eh. Diyan ka talo. Ngayon, isa pa, hanggang anong sakit ang kaya mong ipag-faith nang hindi ka pupunta ng hospital para magpagamot? Usually, yung mga sipon-sipon na yan, ubo-ubo na yan, mga kati-kati na yan, kaya mo lang ipag-faith yan eh. Buhusan mo ng mantika. Yung kahit hindi ka uminom ng gamot, alam mo, gagaling at gagaling ka dahil pagagalingin ka ng Diyos. Pero hanggang saan yung kaya mong ipag-faith na hindi mo kailangan magpa-hospital? Sige, pakitanong nga. Kaya mo bang ipag-faith yung katarata sa mata, katarata sa tenga?
Hanggang saan ang kaya mong ipag-pray na kaya mong, Lord, alam ko, kaya mong pagalingin ito nang hindi ako pupunta ng ospital. Maniwala kayo mga kapatid, kung sa sipon, hindi mo kayang ipag-pray yan, kawawa ka pag nagka-cancer ka. Ilayo ng Diyos. Kaya nga, ang isang buhay po ng isang miyembro ay kailangan po nating ihanda sila sa mga ganitong mga bagay. Para pag dumating ang bagay na yan, hindi po tayo makikitaan ng Diyos ng pagkukulang bilang mga pastor. Nakukuha niyo mga kapatid. One time, pagkatapos po na makaraos ako sa mga renta ngayong March, naibigay mo yung mga kailangan ng mga humihingi sa'yo. Alam niyo po, magpapahinga yung faith ko. 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4, 5, 6. 2 linggo, 3 linggo magpapahinga yung faith ko. Pero pagpasok po ng unang linggo ng buwan, pagdating na ng April 1, start ulit akong makinig. Bubuksan ko yung YouTube at pakikinggan ko sila Kenneth Hagin, sila Kenneth Copeland, sila Jesse Duplantis, at magsisimula akong makinig. Ay, di ba marunong ka nang mag-faith? Maniwala kayo mga kapatid, yung time na wala kang ginagawa, yung faith mo bumababa yan. At kailangan ko na namang mag-exercise, makikinig ako, narinig ko na yan isang beses na. May time na siguro po ilang daang beses ko lang narinig yung sermon na yan, pero kailangan kong makinig at makinig at makinig at makinig ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng faith. Makikinig ka ng makikinig hanggang sa mamaya malapit ang hihingi, ayan na. Malapit ang hihingi, ayan na. Hihingi. Pastor, dadagdagan po tayo ng simbahan. Magkano kailangan mo? Dagdag po ng 3,500. Tapos, Pastor, bubunutan po ng ngipin si brother. Ilang ngipin? Lahat po. Magkano? Pastor, hindi po kami nakabayad ng tubig. Hindi ba ang tubig sa inyo na? Kaso po, hindi po sapat yung offering eh. Magkano? Sige, GCash mo. Ay, Pastor, hindi rin kami nakabayad ng kuryente. Baka maputulan po tayo. Sabi ko, hindi ba dapat sa offering? Hindi ko nasagot yan. Ay, opo, kaso po, baka maputulan tayo. Nakakahiya. Magkano? Ito na, binanggit niya yung presyo. Minsan mahihimatay ka eh. Pagkatapos, GCash mo? Sabi niya, ito po, Pastor, pakidagdagan po kasi may charge. Sa akin lahat eh. Sige, bayad ka na. Okay. Maya-maya, pag 1 linggo, hihingi na naman yung iba. Hihingi na naman yung iba. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi pwede sabihin natin pag... Nalala ko dati, nagpunta po kami rito sa Baguio nila Simon. Kasama po yung mga nag-team building kami dito sa, hindi ko alam kung saan lugar dito. I think kasama nun sila, sila Pastor Mulo, sila Eli. Team building kami at nagpunta kami kung saan, hindi ko alam yung pinuntahan namin, pero malayo na, magkasama kami dalawa. At biglang nag-message po sila sa amin, sabi, alis na tayo. Ngayon, ang solusyon, kuha na lang ng taxi, pero doon sa pinuntahan namin, mukhang walang dumadaan taxi. Sabi niya, boy, takbo na lang tayo. Sige, sabi ko, hamunin mo ako ha. Takbo tayo. Sige, takbo kami. Sige, takbo kami ng takbo. Yung takbo, akyat babang ganyan. Sabi niya, ba't di ka napapagod? Ba't di ka napapagod? Sabi ko gano'n, hamon ka ng hamon ng takbo eh. Ang hindi niya alam, tuwing umaga, nagja-jogging ako. Kayang-kaya pa to. Maya-maya siya, sandali lang, tigil muna tayo, sabi na niya gano'n. Bakit? Sanay ako eh, na tumakbo. Pero yung taong hindi sanay mag-faith, bigla mong hihinga ng pera at biglang magkakasakit. Kapatid, pag-pray na lang natin, hawakan ng Diyos yung kamay ng doktor para operahan ka. Ngayon, subukan niyo akong patakbuhin. Kayo na lang, sasakay na lang ako. Bakit? Wala akong exercise eh.
At ang pananampalataya, ini-exercise din. Kaya nga kailangan kong makinig ng sermon, kailangan kong magbasa ng libro. At dumating yung time, naalala ko po noong unang panahon, nung wala pang MP3, wala pang YouTube, yung tape, gas-gas na yan. Pakikinggan ko, hanggang sa mamaya, kinakain na yung tape. Hindi ko alam po yung tape ang sira o yung player ko. Idadab ko yun. Pagkatapos nun, pakikinggan ko na naman at pakikinggan ko. Bakit? Kasi kailangan yung faith ng bawat isa ay strong and healthy all the time. Paano pag nalaman mo yung isang anak mo ay may sakit na malala? Kapag walang faith, takot ang iirat. May mga tao po masipag sa ministry pero mahina sa faith. May mga tao po faithful sa ministry pero hindi faithful sa pag-maintain ng faith. Sila sabi ko na sa iyo ngayon, kaibigan, at sa iyo din, pag dumating ang bagyo, mahihirapan ka. Kasi, sa time ng bagyo, dapat nandun ka sa loob ng bahay. May 2 tao na nagtayo ng bahay, ang isa sa buhanginan, dumating ang baha, ganyan, ganito. Pag dumating ang bagyo, dapat nandun ka sa loob ng bahay mo. Hindi yung time na ginagawa mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Kung meron mang dapat ayusin po ang mga Kristiyano, no? Kung meron mang dapat ayusin ang mga Kristiyano, ay ilagay nila, maniwala kayo noong unang panahon, alam niyo yung barbell? Barbell ba tawag sa ganun? Dumbbell. Si Pastor Larry ang nagturo sa akin kung paano pag uupo ka, ito, nakaside doon sa tuhod mo. Sabi niya sa akin, hindi ko matanda kung natatandaan niya to. Noong una, 3 pa lang, suko na ako. Sabi ko, ang hina ko naman. Anong gagawin mo? Eh di mamaya, lagay mo lang yan dyan. No? Maya-maya, 5 na. 5 rin dito. Maya-maya, 10 na. 10 rin dito. Mahina yung kaliwa ko eh. Maya-maya, 15 na. Sabi sa akin ng isang kabataan, Pastor, nade-develop na, nagkakaroon ka na ng muscle. Sabi kong ganon, maya-maya, 20 na. May nagbuhat, sabi niya ganon, isa lang kaya ko. Maya-maya, 25. Pinilit ko, ginawa kong 35. Alam niyo po, nabali yung ugat ko. Sumakit. Umiinom na ako ng alaksan. Nire-review ko na. Hindi na gumagaling. Hindi na ako makatulog sa sakit. Sabi na, pilasan daw ako ng ewan. Alam niya, nag-stop na ako. Ngayon, subukan natin mag-barbell ako. Hindi ko na kaya. Bakit? Hindi na ako up to date eh. Hindi na develop yung muscle ko. At mga kapatid, kung merong isang bagay sa mga Kristiyano na dapat nilang i-develop ay ang pananampalataya. 2 bagay lang po ang isang dapat ayusin ng mga tao. 1, pananampalataya sa sakit. Number 2, pananampalataya sa pera. Paano pagka biglang dumating sa iyo yung isang cancer? Naalala ko po, ulitin ko, yung time na may kausap akong elder. Ano ibig sabihin ng elder? Matanda na sa simbahan, pero hindi matanda sa pananampalataya. Sabi ko sa kanya, pag-aralan niyo po kung paano gumaling sa cancer. At ang mabilis na sagot sa akin ng elder na to, sabi niya, hindi. Sabi ko, bakit hindi? Hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Sabi ko, bakit? Wala namang cancer siyang pwedeng ibigay sa'yo. Walang cancer ang Diyos na pwedeng ihawa sa'yo. And dito ka sa lupa. Sabi niya, hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer kasi alam ng Diyos hindi ko kaya. Hindi hihintayin ng demonyo na lumago ka bago kanya atakihin. Sabi ko, alam ng Diyos hindi mo kaya, kaya nga, gumawa ka ng paraan na kayanin mo. I-develop mo na ang faith mo para kaya mo na. At ano po ang nangyari sa nakakalungkot na sitwasyon? Ito pong elder na ito, pagkaraan ng maraming taon, hindi niya dinevelop ang faith niya, namatay siya sa cancer.
Gusto ba ng Diyos yun? Hindi. Take time. Ang bawat isa po sa atin, tinatapos natin ng elementary hanggang sa abot ng ating makakaya. High school, hanggang college. Dahil pinipilit mong matapos, bakit hindi natin tapusin na developing ang faith natin? Meron po ako isang tip. Lahat po ng mga faith verses, isulat nyo. Basahin nyo araw-araw. Pagkagising mo, babasahin ko to. Mga 10 minutes lang. Hayaan kong lumubog ito, pumasok ito, doon sa puso ko. Hayaan mong mabuo ng mabuo ng mabuo ito. Sa mamaya, wala nang takot. Ano ibig sabihin? Pag wala nang takot, may faith na. At kapag ka sinabi, paano pag may cancer ka? Hindi problema. Kasi kaya ko nang ipag-pray. Wala nang fear. Buhay ko'y walang takot dahil alam ko siya'y buhay. Because He lives, I can face tomorrow. No fear. Sabi niya gano'n, all fear is gone. Wala nang takot. Bakit? May faith na kasi. Kaya sabihin natin, naalala ko po, ako po ay nagpa-diagnose. One time, nagising po ako sa kama. Biglang sumakit yung sikmura ko. Sa sobrang sakit, hindi ko na maipag-pray. Tinawag ko po yung kasama namin sa bahay, yung kasambahay namin, at saka yung pamangkin ko. Sabi ko, pag-pray niyo ako, pag-pray niyo ako. Sabi nilang gano'n, paano na? Hindi kami marunong mag-pray. Na-attend naman sila. O sabi ko, lehas nyo. Kakaiba eh. Pinatungan nila ng kamay yung tiyan ko. At ngayon sabi nila, ano gagawin namin? Pag-pray nyo, paano hindi kami marunong mag-pray? Yan ang sakit ng mga Kristiyano minsan. Hindi nila alam ipag-pray. O sabi ko, sabihin nyo, ano po? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na sakit, lumayas ka. Tinuruan ko pa. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yun. Ano nangyari? Eh di wala. Bakit? Hindi develop yung faith ko eh. Hindi rin develop yung faith nila. Kahit naman si Jesus pa lumapit sa iyo eh, kung hindi develop yung faith mo, walang mangyayari. Hindi ka rin mapapagaling ni Jesus kung wala kang faith. Ulitin ko po, kahit na si Jesus pa ang bumaba sa iyo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo bumaba sa iyo at ipag-pray ka, patungan ka ng kamay ni Jesus. Kung wala kang faith, hindi ka rin gagaling. Kuya boy, saan nakalagay sa Bible yan? At marami siyang hindi nagawang himala, kababalaghan dahil wala silang pananampalataya. Hindi develop faith ko eh. Ano nangyari? Kinabukasan, nasa ospital na po ako. In-ultrasound ako at purihin ng Panginoon, nakitang hindi ako buntis. Pero nakita may mga bato ako sa abdo at may bato ako sa kidneys. Sabi sa akin nung naggaganon, nilagyan nila ng, ayaw ko, yung gel. Tapos tinutulak-tulak nila yan. No, malamig eh. Nakakakiliti nga pagka ginaganon ka eh. Yung mga buntis. Sabi sa akin, meron, ayan oh. Yung monitor, hinarap sa akin, gano'n. Hindi ko naman makakita. Sabi ko, asan? Ayan oh, sabi niya, sila na, marunong silang tumingin. Ako hindi. Basta nakita ko po, kamukha ni Simon yung bato. Sabi niya, ayan oh, meron. Ngayon, ayan na yung resulta ng ultrasound ko, pinakita ko sa doktor at nagsabi ng doktor, hindi ito makukuha sa gamot. Kailangan operahin ito. Ngayon, na-curious lang ako, sabi ko, magkano pa opera? Sabi niya, nasa 20,000 lang. 15 and 20,000, nandyan lang. Sabi niya, pa-opera ka na, madali lang ito. Pag operahan ka ngayon bukas, uwi ka na. Iniisip ko, bibiyakin niya siya ko. Iniisip ko gano'n. Bibiyakin siya pag gano'n, no? Tapos pabalik. Bakit nung unang panahon ba? Meron na ba nag-o-opera? Wala naman eh. Lahat sila pinapagaling ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ako maitim yung kamay kong ganito? Nakikita niyo? Sa Facebook nga na nakikita yan eh. Kasi nga maraming asukal ang katawan ko. Kaya konting sugat mo lang, mangingitim. Yan. Matagal mawala. Bakit? Kasi punong-puno ng asukal. Matamis ako. Hindi ako nilalangaw, nilalanggam ako. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba, nilalangaw, nilalanggam? Magkaiba yun.
Eh, paano? May diabetes ka, Kuya Boy, kaya ganyan. Alam niyo, yung mga kasamahan ko may diabetes, patayin na. Hindi ako pwedeng mamatay. Bakit? Magtatayo pa ako ng simbahan. Nakakalungkot po, mga pastor. Nalungkot ako nung sinabi si Kuya ganyan, si Kuya Paul, si ganito, si ganyan. Namatay sa komplikasyon ng nung mga sakit. Mga pastor. Kasi alam niyo, ang tunay na may sakit ay yung hindi niya magawa, pinagagawa ng Diyos sa kanya kasi ang dami niyang nararamdaman. Di makahayo yan. Hindi mo pwedeng i-deploy sa ganyan. Bakit? Kasi hirap. Yun ang may sakit. Okay, nandito po ako sa ospital. Sabi niya gano'n, pa-opera ka na. Di nalaman ko na. O sige, salamat po. Ngayon alam ko na yung sakit ko, i-deal ko na yan. Start kang mag-develop na ng faith. Magbasa ka, makinig ka, hanggang sa nakakatulog na po ako. Pagdating ng gabi, pe-play ko yung YouTube. Ubusan na lang ng data to. Play. Islang pa. At si Kenneth Hagin, minsan pag nagturo, ang daming rikiting-ting, ikot-ikot siya. Napapagod ako makinig sa isa't kalahating sermon. Kaya ang gagawin ko, times 2 ang speed. Kaya mukha siyang Donald Duck. Yung boses niya, bilis-bilis. Pero sige, pakikinggan ko yan. At kung kaya ko pa, gagawin ko 2.5 times o kaya 3 times. Agad kaya ko intindihin yung English. Maniwala kayo, mas mahirap doblehin ang salita ng Tagalog. Pag 2 times na, ang bilis, mahirap intindihin. Buti pa English eh. Kahit slang niya, sige, pipilitin ko, intindihan, repeat. Hanggang sa makatulugan ko, pag nagising ako ng madaling araw, play na naman. Magising ako na alas 5, tapos na, play na naman. Kinabukasan play. Stop ang TikTok, stop ang balita, stop ang chismis. Bakit? Nakalagay sa Bible, yung mga salita ng Diyos na yan ang gamot ko. Sabi niya, medicine to your flesh. Anong silbi? Nang simba-simba mo, pero hindi ka naman mapagaling ng salita ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Ano ang silbi ng simba-simba mo? Na hindi ka naman masalba. Hindi ka naman maiangat. Hindi ma-improve ng Diyos yung buhay mo. Darating ang time, wala ka na sa simbahan. Dahil pipiliin mo yung mas mataas na sweldong trabaho na walang linggo. Na may linggo. At mamimili ka, pipiliin mo yun. Kasi mamaya, wala ka na sa church. So, anong gagawin ko ngayon? Faith, makinig. Hanggang sa mamaya, darating na sa akin. Pwede ba ako lumabas? Nakukulong ako rito eh. Okay lang? Hanggang sa mamaya, kakapakinig. May bato ako rito. May bato rin ako rito sa pantog. Hanggang sa mamaya, makinig. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Makinig. Hanggang sa mamaya, pagod na, sawa na yung tenga ko. Makinig. Sawang-sawa na yung tenga ko, makinig, pero hindi makikinig ka pa rin. Ano ang mangyayari? Habang nakikinig ka, biglang may babagsak sa'yo. Para bang may ilaw na sisindi sa'yo. Para bang merong ting, alam niyo yung gano'n? Na, alam ko na. Kaya ko lang pag-faith to. Doon ka mag-stop ng gamot. Bakit? Kasi kahit walang gamot, kahit hindi ka na nagko-confess, alam mo, magaling ka na. Patingin ka ngayon sa doktor. Ginawa ko po yun. Sayang nga napagastos ako. Mura lang naman, 2.5 ang ultrasound. Ano nangyari? Sabi ng nanay ko, anak, bakit gano'n ang mga nanay? Parang may, ay naku, anak ko. Ay nanay ko, Ilocano, apo Diyos ko. Yung isang buntis, sabi niya, apo Diyos ko, nagsakitan, nagrigat eh. Apo Diyos ko, maya-maya, nasa Amerika kasi ng anak. Maya-maya, ito na yung nurse, here's your apple juice.
True story po yan. At nagpa-ultrasound ako ulit. Alam niyo mga kapatid, wala nang makita. Bakit? Natunaw na. Ngayon, wala na. Pero dahilan sa tigas ng ulo mo, Joseph, dahil sa tigas ng ulo mo, sabi ng bawal kumain ng ganito. Kung ano yung bawal, yung pa, bigyan mo sa katabi mo, pasaway. Sinabi na nga ng Diyos na bawal kumain ng baboy. Sarap kaya ng taba niya. Lalo na yung sinigang. Nung may gulay-gulay, tapos sasawsaw mo rin doon sa patis, na may kalamansi, tapos may sili, na may konting-konting sibuyas kahit mahal. Naku po. No? Tapos meron kang manggang hilaw sa tabi, na tapos yung sili, yung asin mo, mayroong chili powder, na hinalo-halo. Di mo ngayon alam kung anong uunahin mo. Bawal na nga kainin yung bawal kainin. Ang hilig-hilig mo sa chicharon. Oy, mga kapatid hindi po binabawal ko sa inyo ang pagkain ng baboy. Maliligtas ka pa rin. No? Hindi ka pupunta ng impyerno kapag kumain ka ng baboy. Mabilis ka lang pupunta ng langit. Kasi bawal na nga sa'yo kasi ang sarap kayang kumain. Yan ang gusto ng laman ko Ang sarap kasi. Anong tawag riyan? Yung kinakain mo yung bawal. Nagtatanim ka sa laman. Pinagbibigyan mo laman mo. Anong mangyayari sa'yo? Ang sabi ng Bible, nagtatanim sa laman, ay aanin ng kamatayan. Maaga kang pupunta ng langit. This year, 3 kasal at 3 funerals. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang mamamatay. Magtatayo ka pa ng simbahan. So sige, ayan po, dahil sa matigas ang ulo, kain, maya-maya, eto na, masakit na naman yung pantog ko. Kidney stones. Meron silang binibigay na ganyan, yung iniinom mo para matunaw. Tamad po ako sa ganun yung iinom. Pero sinecheck ko po yung sarili ko Ang iniinom ko pong tubig kada araw ay 3 litro. Dami. Yung mayaman nga yung nagtitinda ng mineral sa amin di bumili ako ng sarili kong water purifier. Sige, maya-maya masakit na naman. Ngayon, ang usual na gamot ko riyan ay lagyan ko lang ng tubig dito, nawawala yung sakit. Pero kapag malalim na yung sakit, eto na, ultrasound na naman. Hindi lahat ng pagkain mabuti sa katawan. Lalo na yung may lahing sakit sa puso. Sige, damihan nyo pa yung chicharon nyo. Alam nyo ba, paborito ko rito? Yung isang, nagpunta po ako sa taga-Tarlac po kasi yung tatay ko Alam niyo yung mga kamag-anak namin doon, 2 lagi ang sakit. Namamatay saan? Namamatay sa cancer at namamatay sa diabetes. Sabi ko, parang nasa lahi Ang paborito ko po naman dito ay yung pili. Ano tawag doon? Pili. Ano pinikpikan? Pili nuts yung nababalot ng asukal. Nako, yun ang masarap No? Ngayon po, okay, so, eto na naman, may bato na naman ako. Anong gagawin mo ngayon? Pagka nalaman mo, teka, sabi kong gano'n hindi na-develop yung faith ko kasi noong pa yun, gumaling ako Anong gagawin mo ngayon? Start ka na naman maggamot. Anong gamot mo? Hindi yung galing sa mercury, kundi galing sa salita ng Diyos. Simula ka na naman mag-confess, simula ka na naman magbasa, simula ka na naman makinig, kila Kenneth Hagin,
ng patungkol sa faith, develop mo, at habang nagpe-faith ka, no? Habang nakikinig ka, yung Word of God sa pamagitan ng mga latay niya, kayo'y nagsigaling, huwag ka magpe-pray. Huwag. Mag-confess ka lang. Pero huwag ka magpe-pray. Na Lord, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap ko ang galing. No. Huwag. Sino ba yung mga taong giling dito kung kumain? Alam niyo po ibig sabihin ng giling? Yung pork chop, na ganyan kalaki, sasaksak yan, lunok ka agad. Hindi na ninanamnam, hindi ninunguya, palibasa walang ngipin. Wag, pagka nagpe-pray ka, hayaan mong papasukin mo yung mga pangako ng Diyos. Huwag ka magpe-pray. Huwag. Mag-confess ka. Pero huwag ka magpe-pray. Bakit? Kasi hindi rin tatalab. Anong gagawin mo ngayon? Kapag ka confess ka ng confess, nagpe-faith ka, huwag ka muna mag-pray, nguyain mo nang nguyain yung mga pangako ng Diyos. May bato na naman ako eh. Nasa lahi namin yan. Tatay ko, ganyang kalalaki, literal po, ganyang kalalaki ang nakuha sa kanya. 3 ganyan. May mga taong madaling magkasakit sa puso, may mga taong madaling magkasakit sa baga, may mga taong madaling ganito, ganyan. May mga taong tabain. Naniniwala ka ba doon? Pero always cute. So makikinig ka na naman, makikinig ka kay Kenneth Hagin, makikinig ka kay Kelly Coppola, makikinig ka ng Word of Faith. Sige, pakikinggan mo yung mga verses na yan, makikinig ka kay Benny Hinn. Pero kung muna magpe-pray, makinig ka lang muna. Mga alam nyo, after 3 days ng pakikinig mo, merong parang may babagsak sa'yo. Parang may ting! Parang, alam ko na. Doon ka mag-pray. Isa lang ang prayer mo. Yun yung first and last. Balik ako sa ultrasound. Alam niyo ba high precision? May nakakaalam ng high precision? Oh, si Ellie. Sino pa? Si Myra. Meron pang nakakaalam dito sa side na to? Oh, si Larry Boy. High precision. No, pila-pila. Maya-maya, ayan na. Sinalang na ako. Buti lang di sa OB-GYN. Sige, ginanon na ako. Ino-ultrasound. Ngayon, napipipi na yung bilbil ko. Sige, ginaganon. Sabi ko, bakit matagal? Alam ko na eh. Sanay naman ako na 3 beses na akong pangatlo na ito. Bakit ang tagal? Sabi kong gano'n. Bakit ang tagal? Sabi niya, hindi namin makita yung bato eh. Oh, saan nagpunta? Kinuha na ni Lord. Sa pamagitan ng mga latay niya, tayo'y gumaling. Kaya nga sabi niya rito, nung nakita ni Pablo na may pananampalatayang gumaling ang lumpong ito, sabi niya, tumayo ka riyan. Yung tao, lumukso. Wala nang sakit. Ngayon, hindi pwedeng hindi tayo atakihin ng sakit dito. Bakit? Dito kasi may mga mikrobyo eh. Ngayon, hila po ako pupunta mamaya na lang pagdating sa ibang bagay. Pero ngayon, ang isang problema ko po, no, ay mahirap yung sabay-sabay. May nahingi ng pera, so magpe-paid ka ng pera, at may nararamdaman ka, magpe-paid ka ng sakit. Pag minsan, mahirap na sabay-sabay yan. Pero don't worry, God is good. All the time, kaya ng Diyos yan. Amen. So, ito po yung sinasabi niya, nang makita at malakas sinabi ni Pablo, tumayo ka ng tuwid at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Yung faith ay nakakapagpagaling. Hindi mo kailangan magkaroon ng transplant. Hindi mo kailangan magkaroon ng mahal na medical procedure. Walang nangyari. Hindi siya dinala sa doktor noong time na yun, itong taong ito. Kailangan lang niyang makinig sa salita ng Diyos.
At magiging totoo lang po ito kapag naranasan ninyo. Amen po ba? Kung merong isang bagay na dapat malaman o i-develop natin ang faith natin, ang isa ay sa sakit, pangalawa ay sa pera. Nalala ko at hindi ko po makakalimutan, nandun po ako nanonood sa isang palabas sa TV, yung programa ng JL at si Eddie Villanueva, pinag-pray niya ang mga tao at nagsigawan po yung mga tao. Sabi niya ngayon, ipagpe-pray natin ang inyong mga pananalapi. Maniwala po kayo, mas malakas ang sigaw ng tao pagdating sa pera na ang pinagpe-pray kaysa ro sa sakit. Bakit? Kasi mas maraming tao ang may sakit sa bulsa kaysa sa puso. Ang bawat pag... Sige, taas po natin kamay natin. At pagpintig ng puso, mag-aalay sa iyo. Kung lakas, tatanghahan. Tingin po kayo rito muna, sandali. Palagay ko po kailangan kong ulitin ito. Pero po isang babae na binanggit ko po nung nakaraang linggo sa Facebook Live sa anniversary ng Rizal. Nagkaroon po siya ng ulcer at butas-butas na po ang bituka niya. Pinag-pray ng pastor at sa malahimalang pamamaraan, no? Sa malahimalang pamamaraan, thank you. Yung butas-butas na bituka niya ay bigla ang gumaling. Hindi na kailangan pagalingin pa na kumbaga, stay ka muna ng mga 2 linggo para matanggal, gumaling yung butas-butas mo. No? Si Jesus po kaya niyang pabilisin na yung tapayan, yung tubig ay gawing alak nang biglaan lang, nang hindi kailangan dumaan sa proseso ng fermentation. So gumaling po yung babaeng ito. Pero pagkaraan po ng 7 taon, nagkaroon siya ng ibang sakit. At ito, ang tiwala niya, sabi niya, magpapapray ako at gagaling ako. Alam niyo mga kapatid, pinag-pray siya ng pastor pero hindi na siya gumaling hanggang sa namatay. Nagtanong po itong pastor na to, sabi niya, Panginoon, bakit hindi siya gumaling? Nung una gumaling. At sagot po ng Diyos sa pastor na ito, binigyan ko siya ng 7 taon para pag-aralan ang salita ko. Pero wala siyang ginawa. Namatay po taon to. Mag-ready tayo sa mga exams ng buhay, mga pagsubok ng buhay. Hindi lahat nakukuha sa trabaho. Pag mas sobrang malaki ang pangangailangan, kulang ang kikitain mo, aasa ka sa Diyos. At kung hindi ka marunong mag-loan, hindi ka marunong humingi, at hindi ka marunong mag-faith ng mga pangangailangan mo sa Diyos, may mga tao po kakapit na lang sa patalim, which is mali. Sige po sa Facebook, babay na po. Hanggang sa susunod, God bless you.